Minsan sa ating mga water heater sa bahay, yan. Ito yung nilalagay sa bathroom lodi. Kung gusto niyo ng malamig o mainit na panligo, o kung gusto niyo mainit, ito lang yung ginagamit din. Ayan. Makikita niyo dito, meron siyang inlet tsaka outlet. Yung red, yan yung mainit na lumalabas, papunta na sa shower. Ito naman yung papasok. Kung minsan lodi, nagkakaroon tayo ng problema dito. Kung minsan ayaw umilaw, minsan ayaw nang sumindi. Kahit i-open mo yung gate ng tubig, papasok dito, kahit i-on mo dito, ay wala na siyang light indicator at hindi na umiinit yung kanyang nilalabas. Pero mas malamig na. Siyempre, malamig pa rin yan dahil nga hindi na nagpapunction, hindi na gumagana yung kanyang tangke na dinadaanan ng malamig na tubig para may convert niya sa mainit na tubig na yun yung pampaligo natin. Depende, may mga adjustment naman siya kung medyo warmy lang tsaka sobrang init. Ayan, may mga adjustment siya dito. Kung minsan lodi, nakikita natin dito, ganito kasi yan nakasabit lang yan sa ating shower room. Ayan, nakasabit lang. Pagka pinower on mo yan sa pagpihit ng kanyang rotator switch, ayan then yung temperature adjustment ay walang response. Andito kasi yung switch lodi, ayan. Switch tsaka adjustment ng warm, ganyan, andyan yan. Tapos andito naman yung reset, may mga reset naman dito. Yung iba lang yung iba wala namang ganito. Ayan, meron siyang test. Ayan, pipindutin mo yan, magre-reset. Ayan, nag-lock lang siguro, nahawi niya yung mga wiring sa loob. Kung minsan lodi, chine-check natin na pagka ayaw ng sumindi, kung minsan ang duda natin dito, sira na yung heater nito o sira na yung board. Pero may isang pamamaraan para ma-check nyo siyang mabuti. Ito kasi lodi, gumagamit siya ng red switch na kung tawagin, magnetic yon. Ngayon, kung natanggal nyo na sa shower room, subukan yung dali, isaksak natin to Ito ay yung basic lang naman na pang test. Kung natanggal nyo na to, ang gawin nyo, i-on nyo lang. Yan. Siyempre may indicator dito, water indicator ka ako naman na. May indicator dito na ilaw. Lahat naman load din ng mga ganito ay may mga ilaw. Sinyalis siya na gumagana. Ngayon, pag sinindi natin, walang tubig. Ayan na pumapasok. Siyempre normal yan na hindi ilaw pagka walang pressure yung tubig na ipinasok natin dito. Kailangan buksan mo muna yung tubig para magkaroon ng pressure, maitulak niya yung red switch dito. May red switch dito na ginagamit niya para pagka nagkaroon ng pressure, mamaya ituturo ko yun kung nasaan. Ayan. Kung ganito lodi na ayaw, subukan nyo ibaliktad to. Ayan makikita nyo dito, pagka ibinaliktad natin unti-unti, umiilaw. Ayan Ayan. Ibig sabihin, pagka umilaw na ganon, umadjust na yung red switch dito. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yun yung tinutukoy ko. Kasi nga, dinala dito sa atin ng kaibigan na hindi na daw gumagana. Kaya ang nadetect ko sa kanya, ang naging problema niya ay barado lang yung kanyang inlet. Ayan Yung pasukan ng tubig ay punong-puno yan ng lumot. Kaya ibig sabihin, yung pressure dito pa lang ay naiipon na. Kaya kaunti na lang yung pumapasok na pressure mismo dito sa ayan umusok siya. Ayan ibig sabihin working na to. Tanggalin natin yung saksakan. Ngayon ay binuksan na natin. Makikita nyo dito, meron siyang isang sensor. Ayan sensor yan. Itong sensor na to, ito yung tinutukoy ko kanina na red switch. Ba gusto nyo makita kung anong karga nito, bubuksan natin. Ito maluwag na to dahil niluwagan ko na. Ayan.
wala naman ako nakitang problema dito sa kanyang red switch, kundi yun lang talaga, nagkulang lang sa pressure kaya hindi na magamit ng ating kaibigan. Yan. Kasi hindi na niya maiangat yung magnet. Yan. Ayun, tumalsik na siya. Ito yung tinutukoy ko kanina, Lodi, na red switch niya. Yan. Ayan o. Kung nakikita nyo tong bulb na to, ayan, hindi naman siya check bulb, ano, kasi maluwag eh. Ayan o. Kaya maluwag yan para may daloy lang yung tubig na pumapasok. Ayan, pagka pinasukan to ng tubig na may pressure, itong bulb na to o itong magnetic na to ay umaangat. Ayan siya, oh. Umaangat siyang ganito, tumataas. Tapos ito naman yung red switch natin. Pagka dumikit dito yan, nagsasara yung red switch dito. Normally open kasi to, nakabukas lang to. Pagka nadikitan ng magnet ay nagsasara, nagshort, para siya naman yung magpaandar dito sa ating circuit. Itong buong circuit board na to. Yan. Kasama na rin ang pag-init ng tangke. Ngayon, ang nangyayari dyan, pasok natin to. Ilagay natin tong red switch. Ayan. Kumuha tayo ngayon ng multi-tester. Ayan o. Kung minsan kasi, Lodi, pagka wala tayong idea at binigay natin sa technician to, kung minsan yung technician nakakalimutan niya na may mga, ayun, yung iba sinasabi na circuit board na papalitan, heater papalitan, mga ganyan. Pero ito lang yung nagmamalfunction. Ibig sabihin, kulang yung pressure na pumapasok. Kaya hindi niya maiangat yung magnet. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, Lodi, ayan o, nakatayo yan. Kung ihiga natin, for example, ay nakapasok na yung tubig, ihiga na natin yan. Kung mapapansin nyo sa multi-tester, ay, ayun, nag-switch siya. Yan ang trabaho ng red switch. Pagka nakadetect ng magnetic na yung component niya talaga, ay nagsuswitch yung buong circuit. Ayan. Kaya ang naging problema lang nito, ito, barado siya, napuno siya ng lumot. Siyempre pagka puno yung lumot, yung strainer na yan, pag napuno ng lumot, ay kaunti na lang yung pumapasok na tubig dito. Although nakakapagpalabas siya ng tubig, pero yung pressure ay wala na dito. Naiipon dito yung pressure, na hindi naman kailangan na nandito yung pressure. Banda. Dapat ay nandito. Yung malakas na puwersa dyan, pupunta dito. Okay? So, walang problema itong ating water heater na to, kundi yun lang, nabaraan lang dito. Okay? Sa mga kasama natin dyan na may mga water heater, kung may problema at ayaw mag-function, mag-power on, paki-check nyo lang yung kanyang mga gate. Ito, paki-check nyo lang itong mga to. O kaya nabarahan yun, pwede rin nabarahan ng lumot, yung nandito na naglalaro, pwede rin yun. Pero common, Lodi, dahil nga sa ang ginagamit dito na tubig ay sa Jetmatic o yung pressurized, yung pambahay na pressurized tank, kung minsan hindi maiwasan na magdumi yun, prone sa lumot yun. Hindi kagaya ng mga nawasa na medyo less sa lumot, kasi nga may mga gamot silang nilalagay. Okay? Ngayon, ikakabit na natin to at wala naman siyang problema talaga.
Yun. Huwag nyo kakalimutan yung mga o-ring, Lodi, ah. Ayan, oh. May mga o-ring yan. Para hindi tumagis yung tubig. May mga naririnig kayong mga kambing dito. O may magkakatay ng kambing mamaya. Ayan. Magpapapartain. Naulang sa mo yagpartain. Baka no, nagtumarpay mo ti arak bago umayo. Yung paghigpit dito, Lodi, ay normal lang, ano, huwag masyadong higpitan kasi magka-crack to. Yan. Dito rin normal lang din to. Ito nga, Lodi, na-check natin. Ito lang yung naging problema niya. Kasi ito na yon. Ayan, pasok mo na dito yan. Kailangan nakalayo yan sa umiinit. Ayan, oh, yung mga yan. Kung yung DIY na to, Lodi, ay sinubukan nyo at hindi umubra, ibig sabihin, may problema na sa board tsaka sa mga heater. Okay, so hanggang dito muna, Lodi, at magandang buhay.